Welcome back mga langga. So for today's vlog ay magsuot-suot adres kapinyahan ni Papa. Dili para mangipo sa yang pinya, kundi para mag-check sa akong tinanom nga mane kung pwede na ba. Charot, akala nga mga expert pero trying hard lang talaga. Di rin ako nagtanom sa gitna sa kapinyahan ni Papa kay malinis na mandaan. Maugin na ampay sa mga tapulan. Kay kugihan ba mong Papa maglimpyo in town. Nga pala, ang ipinampunla ko nga pala dyan ay galing pang Cagayan Valley, dala ng biyanan ng aking ate. Pangalawang punla ko na nga pala yan kasi nga yung nauna ay kinain ng insekto at wala na talagang natira kahit na isa. At para nga hindi ulit siya kainin ng insekto ay pinaliguan ko na lang siya ng pamatay ng insekto. Baulela yata yun, ewan. At kaya nga lumaki sila at di nga naman pinakialaman ng mga langgam. At dahil nga wala akong alam sa pagtatanim nito ay nagkamali pala ako niyan. Dapat daw pala bago ito mamulaklak ay naihiga na siya sa lupa para ang kanyang tangkay ay lumapat na. Para mas dumami daw ang laman o bunga. At dahil nga ni Ho nakapamulaklak na siya nung sinabi sa akin ni Papa, kaya ang sabi ko na lang ay sa susunod na lang gagawin ko na. Di pa nga siya ganun kasakto sa gulang pero kinuha ko na kasi kailangan na ni Papa maglinis sa kanyang pinyahan. I love you, Mommy. Oh, ayun na nga, nag-I love you na yung naburyo kong videographer dyan. Pero sabi naman talaga ni Papa na wag ko daw munang anihin at aantayin na lang daw niya. Pero nung nakita ko kasi ang buong pinyahan na ito na lang ang masukal na natira, kaya ayan, pinagbubunot ko na. Satisfying talaga magbunot at mag-ani kahit ako lang mag-isa. At dahil medyo madami naman talaga kasi siya, tinutulungan ng lang ako ni Mama magputi. Yung itinanim ko ang kulang-kulang sa isang baso ay nakaani nga ng kulang-kulang isang timba, o diba? May pananim na nga ulit ako, may libre pa akong panlaga. O siya, hanggang dito na lang tayo. Bye mga langga!